Isipin mo kung ang isang simpleng gawain, ang paghuhugas lang ng sahig gamit ang bagay na mayroon ka na sa kusina, ay kayang putulin ang malas at magbukas ng pinto sa mga biyaya. Marami ang nagsabi, hindi ko na alam ang gagawin para umasenso. Pero paano kung ngayong araw na ang araw na magbabago ang iyong kapalaran? Baka ito na talaga ang sign na matagal mo nang hinihintay. Subukan mo lang ang ritual na ito at baka paggising mo, magulat ka na may biglaang pera, payapang mga araw, at sunod-sunod na oportunidad. Kung gusto mong malaman ang sikreto ng mga taong biglang gumanda ang buhay, huwag mong palalampasin ang video na ito. Isang hugas lang, baka magbago na habang buhay ang iyong swerte. Sa bawat tahanan sa Pilipinas, may mga araw talaga na parang paulit-ulit ang hirap, bayarin dito, gastos doon, at minsan, kahit anong kayod mo, parang may harang talaga ang swerte. Alam mo yung pakiramdam na sinubukan mo na lahat, pero parang walang nagbabago. Marami sa atin, lalo na ang mga nanay, lola, at pati na rin mga tatay, naniniwala na hindi lang sapat ang trabaho at tiyaga, kailangan din ng kaunting dasal, at minsan, ng kakaibang ritual. Kaya naman usong-uso sa atin ang mga pampaswerte, paniniwala ng matatanda, at mga sikreto ng ating mga ninuno. Pero sa dami ng payo, alin nga ba talaga ang totoong makakatulong? Sa video na ito, matutuklasan mo ang isang simple pero makapangyarihang paraan para tuluyang mapaalis ang malas at pabilisin ang pagpasok ng biyaya sa iyong bahay. Handang-handa ka na bang malaman ang sikreto? Bakit nga ba nagkakaroon ng harang ang swerte ng ilan sa atin? Kung tatanungin mo ang matatanda, palagi nilang sinasabi, may energy ang bawat sulok ng bahay. Sa kulturang Pilipino, malalim ang paniniwala natin sa mga bad spirits, malas, at usog. Sabi nga ng iba, kapag sunod-sunod ang kamalasan, parang laging may bigla ang gastos, laging naudlot ang mga plano, o palaging may napapansin kang lungkot sa paligid ng bahay, baka hindi lang basta't samba o aksidente yan. Marami ang naniniwala na ang tambak na kalat sa bahay ay hindi lang nakakagulo ng isipan, kundi nakakaipon din ng negatibong enerhiya. Ang mga hindi natatapon na lumang gamit, sirang kasangkapan, at basura, pwede daw na ito ang nagiging harang sa swerte. Ayon sa Feng Shui at sa ating mga pamahiin, ang kalat at dumi ay hindi lang humaharang sa daloy ng hangin, kundi pati na rin sa agos ng biyaya at positibong enerhiya. Minsan, ang dahilan din ay mga paulit-ulit na away, inggitan, o matagal ng sama ng loob na hindi pa rin naayos. Kapag puno ng negatibong emosyon ang tahanan, parang sinasakal ang swerte at biyaya. Kaya't marami sa atin, tuwing bagong taon, naglilinis, nagpapabango, at nagpapalinis ng bahay, umaasang matatanggal ang malas at papasok ang bagong pag-asa. Pero paano kung may paraan na pwedeng gawin kahit anong araw, hindi lang tuwing bagong taon? Isang simpleng hakbang na kayang-kaya ng kahit sino, basta may bukas na puso at tamang dasal. Hindi mo kailangan gumastos ng malaki o bumili ng mamahaling gamit. Isang pangkaraniwang sangkap sa kusina, tamang intensyon, at bukas na puso, iyan lang ang kailangan para buksan ang bagong daloy ng swerte sa iyong buhay. Ito ang sikreto na ipapakita namin sa iyo ngayon. Pag-unawa sa enerhiya sa bahay. Madalas nating marinig mula sa mga matatanda, kung ano ang enerhiya sa bahay, yun din ang papasok sa buhay. Sa Pilipinas, hindi lang basta kalinisan at kaayusan ng bahay ang mahalaga, ang tunay na sekreto ay ang lihim na enerhiya na umiikot sa bawat sulok ng tahanan. Napapansin mo ba, kapag magulo o marumi ang paligid, parang mainitin ang ulo ng lahat, mabilis mapagod, at tila walang gana ang buong pamilya? Iyan ay dahil ang bahay ay parang espongha, sumisipsip ng lahat ng damdamin, alaala, at mga pangyayaring nangyayari sa loob nito. Ayon sa mga eksperto at matatandang albularyo, kapag may dumadalaw na may mabigat na problema o kapag may nangyayaring pagtatalo, nag-iiwan ito ng residue ng negatibong enerhiya sa bahay. Kahit hindi natin makita, nararamdaman natin ito, madalas na pagkakasakit, sunod-sunod na kamalasan, at parang iniiwasan tayo ng biyaya. Kapag napabayaan, unti-unti itong lumalaki at nagiging harang sa takbo ng pera, oportunidad, at kaligayahan. Kaya maraming pamilyang Pilipino ang naglalagay ng bawang, asin, o iba pang pangontra sa mga sulok ng bahay. Hindi lang ito basta pamahiin, ito ay paraan ng pagprotekta at paglilinis ng enerhiya. Yung simpleng pagwawalis tuwing umaga, pagpupunas ng bintana, at paglilinis ng sahig, ay hindi lang pisikal na gawain kundi itinuturing ding spiritual cleansing. Sa susunod na bahagi, malalaman mo ang ilan sa pinaka-epektibong tradisyonal at modernong paraan na ginagamit ng mga Pilipino upang muling buksan ang daloy ng swerte at biyaya sa kanilang tahanan.
Tandaan, sa malinis at magaan na enerhiya, mas mabilis pumasok ang tunay na pag-asa at kasaganaan. Tradisyonal at makabagong mga pamamaraan. Sa bawat sulok ng Pilipinas, iba-iba man ang wika at kaugalian, iisa ang hangarin, protektahan at palakasin ang tahanan laban sa malas at kahirapan. Noon pa man, itinuturo na ng ating mga ninuno ang iba't ibang paraan ng paglilinis ng bahay, hindi lang pisikal, kundi pati na rin espiritual. Pinakapopular sa mga lola at matatanda ang paggamit ng asin bilang pangontra. Pinapahid ito sa pintuan, nilalagay sa mga sulok ng bahay, o isinasama sa tubig na panlinis ng sahig. Para sa kanila, ang asin ay sumisipsip ng negatibong enerhiya at nagpapalakas ng swerte. Hindi rin nawawala ang paglalagay ng bawang, palaspas, at minsan pa nga'y balat ng sibuyas sa bintana o pinto. Sinasabing ito ay pananggal laban sa inggit, masamang hangin, at masamang loob. Ang iba naman, naniniwala sa bisa ng insenso o palo santo, isang uri ng kahoy na sinusunog upang maglinis ng hangin. Ayon sa paniniwala, ang amoy nito ay nagpapalayas ng masamang espiritu. Ngayon, sa makabagong panahon, sumasabay na rin ang mga Pilipino sa uso. Marami ang sumusubok ng mga bagong paraan na natutunan sa social media, gaya ng paggamit ng essential oils, crystal cleansing, at sound healing gamit ang Tibetan bowls. Pero kahit ano pa ang dumating na bago, madalas pa ring bumabalik ang mga tao sa mga simpleng ritual na turo ng matatanda, dahil subok na at napatunayan na ng panahon ang bisa nito. Kaya bago tayo magpatuloy, itanong mo sa sarili mo, anong mga ritual na ba ang nasubukan mo na? Handa ka na bang matutunan ang susunod na sikreto na magpapalinis ng iyong tahanan at magpapasok ng tunay na swerte? Dahil sa susunod na bahagi, ibubunyag na natin ang pinakaimportanteng ritual na dapat mong subukan ngayon. Pagpapakilala sa ritual, hugasan ang iyong sahig gamit AI. Marami na tayong narinig na mga ritual at pampaswerte. Pero alam mo ba na may isang simpleng sangkap na halos lahat ng Pilipino ay mayroong sa kanilang kusina na itinuturing ng mga matatanda bilang isa sa pinakamabisang pantanggal ng malas at harang sa swerte? Ito ay asin, ang ordinaryong asin na ginagamit natin araw-araw. Sa maraming probinsya at lungsod sa Pilipinas, matagal nang pinaniniwalaan na ang asin ay may kakaibang lakas na kayang sumipsip at maglinis ng mga dumi o negatibong enerhiya na hindi nakikita ng mata. Hindi lang ito basta paniniwala, maraming kwento ang nagsasabing gumaan ang buhay ng ilang pamilya matapos gamitin ang asin bilang panlinis sa kanilang tahanan. Sabi nga ng matatanda, kung gusto mong pumasok ang biyaya, tanggalin mo muna ang bara. At ito ang sikreto, sa tamang paggamit ng asin sa paglilinis ng sahig, pwedeng bumukas ang bagong daan para sa swerte, oportunidad, at isang mas payapang pamumuhay. Ngayong alam mo na ang sikreto ng mga lola at matatanda, handa ka na bang matutunan kung paano eksaktong ginagawa ang ritual na ito? Sa susunod na bahagi, ituturo namin step by step kung paano mo rin magagamit ang asin upang palayasin ang malas at yakapin ang isang panibagong simula sa iyong buhay. Step-by-step ritual guide, paano gamitin ang asin para tanggalin ang financial blocks? Handa ka na bang gawin ang ritual na pinaniniwalaan ng marami sa Pilipinas? Sundan mo lang ang bawat hakbang at gamitin ang buong puso at isipan habang nililinis ang iyong tahanan. Isa, ihanda ang lahat ng kailangan. Asin, gamitin ang ordinaryong asin, mas mainam kung iodized o rock salt. Tubig, malinis na tubig mula sa gripo, balon, o bottled water. Timba o basin, para paghaluin ang asin at tubig. Basahan o mop, para sa pagpupunas ng sahig. Optional, isa kutsara ng suka o 2-3 dahon ng laurel para dagdag na bisa sa swerte. 2, itakda ang tamang oras. Pinakamainam gawin ito tuwing umaga bago sumikat ang araw, o tuwing Biyernes, ang araw ng paglilinis at pag-attract ng swerte. Pumili ng araw kung kailan hindi ka nagmamadali. Dapat kalmado at tahimik ang paligid. 3, paghaluin ang asin at tubig. Sa isang timba ng tubig, maglagay ng 3-5 kutsara ng asin. Optional, isama ang 1 kutsara ng suka o 2-3 pirasong dahon ng laurel. Haluin ito habang tahimik na nagdarasal o inuusal ang intensyon. Sa paglilinis na ito, tinatanggal ko ang malas, binubuksan ko ang pintuan ng biyaya at kasaganaan sa aming tahanan. 4, simulan ang paglilinis ng sahig. Isawsaw ang mop o basahan sa asin tubig mixture at punasan ang sahig mula sa loob papalabas ng bahay. Ang direksyong ito ay sumisimbolo ng pag-alis ng malas at pagpasok ng swerte. Habang nagpupunas, ulitin sa isip o ibulong.
Panginoon, linisin mo po ang aming tahanan mula sa lahat ng balakid. Punuin mo po ito ng pagmamahal, kasaganaan, at kapayapaan. 5. Isipin ang iyong hangarin. Isipin kung ano ang nais mong dumaloy sa iyong tahanan, katahimikan, kasiyahan, kalusugan, at swerte. Bigyan ng mas mahabang oras ang mga lugar na laging mabigat ang pakiramdam, tulad ng madidilim na sulok o mga kwartong puno ng stress. 6. Pagkatapos ng ritual. Itapon ang natirang tubig sa labas ng bahay, kanal o halamanan. Ito ay simbolo ng pagwawaksi sa malas at negatibong enerhiya. Hugasan ang kamay at paa, at kung kaya, maligo para tuluyang mawala ang bigat ng enerhiya. 7. Gaano kadalas dapat gawin? Gawin ito tuwing nararamdaman mong parang natatrap ang swerte, o kada buwan bilang bahagi ng spiritual cleansing. Hindi kailangang gumastos, ang intensyon, pananampalataya, at bukas na loob ang pinakamahalaga. 8. Mga paalala. Huwag gawin kung galit, takot, o masama ang loob. Kailangan ding malinis ang damdamin. Kung may sakit, magpahinga muna. Ipagpaliban ang ritual. Isama ang buong pamilya kung nais, para sama-samang makaramdam ng positibong pagbabago. Sa simpleng ritual na ito, maaaring magsimula ang bagong kabanata ng kasaganaan at kagaanan sa iyong buhay. Hindi mahalaga kung gaano kalaki o kaliit ang iyong bahay, ang mahalaga ay ang tibay ng paniniwala at bukas na puso. Ano ang maaaring asahan, mga resulta, senyales, at kwento? Matapos mong isagawa ang simpleng ritual na ito, hindi mo kailangang umasa agad sa isang malaking milagro. Pero ayon sa maraming Pilipino, unti-unti mong mararamdaman ang paggaan ng daloy ng iyong buhay. Sa unang araw pa lang, maaaring mapansin mong mas magaan ang pakiramdam sa loob ng bahay, parang biglang nawala ang dating bigat o lungkot na hindi mo maipaliwanag. May mga nagsasabi pa nga na mas tahimik ang paligid, mas bihira ang awayan, at mas madalas ang halakhakan at masayang kwentuhan sa pamilya. Minsan, dumarating ang pagbabago sa pinakasimpleng paraan, halimbawa, may biglaang tumulong sayo, may perang hindi mo inaasahan, o may bayaring matagal ng overdue pero bigla na lang nabayaran. Isang nanay mula sa Cavite ang nagbahagi, noong una, parang wala lang epekto. Pero makalipas lang ng ilang araw, may bagong suki na nag-order ng maramihan. Dati, matumalang benta, pero pagkatapos ng paglilinis na ito, sunod-sunod ang dumating na biyaya. May mga kabataan ding nagsabing mas gumaan ang kanilang loob habang nag-aaral, mas ganado magtrabaho, at mas motivated mag-ipon. Para sa marami, ang ritual na ito ay hindi lang tungkol sa pera, kundi tungkol sa kabuuang balanse, inspirasyon, at kapayapaan sa loob ng tahanan. Mahalagang tandaan, hindi pare-pareho ang epekto para sa lahat. May ilang makakaramdam agad ng pagbabago, malalim na tulog, masiglang umaga, o pakiramdam ng katahimikan. Ang iba naman ay dahan-dahan ang pagbabago. Pero tandaan, sa sandaling gawin mo ang ritual, nagsimula na ang pagpasok ng bagong enerhiya at panibagong pagkakataon sa iyong buhay. Iwasan ang mabilis na pagkadismaya kung wala agad na resulta. Sa halip, obserbahan ang mga maliliit na pagbabago at pasalamatan ang bawat biyayang dumarating, gaano man ito kaliit. Ang pagkilala sa mga senyales ay paraan para lalo pang pumasok ang swerte sa inyong tahanan. At kapag napansin mong may pagbabago na, kahit simpleng swerte lang, magpasalamat ka agad. Ipagpatuloy ang pag-aalaga sa positibong enerhiya ng iyong bahay. Dahil sa ganitong paraan, unti-unti mong mahihila papalapit ang masaganang buhay na matagal mo nang hinahangad. Mga madalas itanong, facts. Pwede ko ba itong gawin kahit nagre-rent lang ako at hindi akin ang bahay? Walang problema. Hindi kailangan na ikaw ang may-ari ng bahay para maisagawa ang ritual na ito. Ang mahalaga ay tapat ang iyong hangarin at nais mong linisin ang enerhiya ng espasyong tinutuluyan mo. Marami sa ating mga kababayang nakatira sa kondo, apartment, o kahit bed space ang nagpapatunay na gumagana ito kahit hindi sariling bahay. Anong gagawin ko kung hindi ko ito nagawa sa tamang araw-oras? Hindi ito kailangang perpekto. Ang pinakamahalaga ay ang intensyon at dedikasyon mo. Kung hindi mo nagawa sa Biyernes o sa umaga, gawin mo ito sa susunod na araw na maluwag ang iyong oras at kalmado ang iyong pakiramdam. Safe ba ito para sa mga bata at alagang hayop? Ligtas ito basta't maayos ang paggamit. Siguraduhin lang na hindi maiiwan ang tubig na may asin sa lugar na madaling abutin ng bata o alagang hayop. Pagkatapos ng ritual, linisin at patuyuin ang sahig para iwas aksidente. May kailangan ba akong sundin na partikular na dasal?
Wala pong tamang dasal. Ang mahalaga ay galing sa puso ang panalangin. Maaari itong Tagalog, English, o kahit simpleng bulong lang, basta totoo at taos-puso ang iyong intensyon habang nililinis. Paano kung wala akong asin? May alternatibo ba? Ang asin ay pinaka-epektibo ayon sa tradisyon, pero maaari ring gumamit ng suka o dahon ng laurel, bay leaf, bilang alternatibong panlinis. Ang pinaka-importante ay ang iyong layunin at pananampalataya habang isinasagawa ang ritual. Kung may iba ka pang tanong, huwag mahiyang magkomento, tutulungan ka naming gabayan sa paglinis hindi lang ng bahay, kundi pati ng enerhiya sa iyong paligid. Bago mo tuluyang tapusin ang ritual, huling mga paalala para sa tuloy-tuloy na swerte. Bago mo ganap na isara ang kabanata ng ritual at buksan ang bagong yugto ng iyong buhay, narito pa ang ilang mahahalagang paalala na makakatulong upang mapanatili ang positibong enerhiya sa loob ng iyong tahanan. Una, panatilihing malinis at maaliwalas ang bawat sulok ng bahay. Hindi lang tuwing may ritual, kundi kung maaari, araw-araw. Ang kalat at alikabok ay parang magnet ng malas. Kapag malinis ang tahanan, mas magaan ang daloy ng enerhiya at mas madaling makapasok ang swerte at kasaganaan. Ikalawa, iwasan ang pagbabalik ng mga negatibong ugali sa loob ng bahay, tulad ng pagsigaw, pag-aaway, tsismis, o pagkainggit. Ang mga ganitong enerhiya ay bumabalik na harang at unti-unting binabara ang pinto ng swerte. Palitan ito ng pasensya, pag-unawa at malasakit. Masarap sa pakiramdam ang isang tahanang puno ng respeto at pagmamahalan. Ikatlo, gawing bahagi ng iyong routine ang ritual, kahit isang beses sa isang buwan, o tuwing ramdam mong mabigat na naman ang paligid, o may dumadating na sunod-sunod na pagsubok. Ika-apat, huwag kalimutang magpasalamat sa bawat biyayang dumarating, maliit man o malaki. Ang pasasalamat ay isa sa pinakamakapangyarihang enerhiya na umaakit ng mas marami pang swerte. Araw-araw, sanayin ang puso na kilalanin at yakapin ang bawat positibong bagay sa iyong buhay. At higit sa lahat, huwag mawalan ng pag-asa. Hindi lahat dumarating agad. Minsan, ang swerte ay dumarating sa anyo ng oportunidad, bagong kakilala, o simpleng katahimikan. Basta't bukas ang loob mo, malinis ang intensyon, at buo ang pananampalataya, darating ang kasaganaan sa tamang oras. Sa tuloy-tuloy mong pag-aalaga sa enerhiya ng iyong tahanan at sa sarili mong damdamin, siguradong mas mapapalapit ka sa pangmatagalang ginhawa, kapayapaan, at biyayang matagal mo nang hinihintay. Ngayong alam mo na ang sikreto, ikaw na ang gagawa ng iyong swerte. Ngayong natutunan mo na ang isang simpleng ritual na kayang baguhin ang takbo ng iyong buhay, tandaan, ang tunay na swerte ay nasa iyong mga kamay. Walang masama sa pagsubok ng mga bagong paraan, lalo na kung ito ay ginagawa ng may bukas na puso at puno ng pag-asa. Sa bawat linis ng sahig, dasal mula sa puso, at intensyong positibo, binubuksan mo ang pinto hindi lang sa pera, kundi sa katahimikan, kasiyahan, at kasaganaan. Kung sa anumang paraan ay nakatulong sa iyo ang ritual na ito, kung gumaan ang pakiramdam mo, naging magaan ang tahanan, o may dumating na swerte, ibahagi mo ang iyong kwento sa comment section. Maraming kababayan natin ang naghahanap ng liwanag sa gitna ng hirap. Baka ikaw na ang maging inspirasyon nila, at ang karanasan mo ang magbigay sa kanila ng bagong pag-asa. Huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito sa iyong mga kaibigan, kapamilya, at mga mahal sa buhay, para sama-sama tayong umasenso, lumaya sa malas, at umunlad ng may liwanag. At syempre, mag-subscribe ka na rin para hindi mo ma-miss ang iba pang ritual, tips, at sikreto na tiyak na makakatulong sa iyong pang-araw-araw na buhay. Tandaan, sa tamang sipag, taimtim na dasal, at matibay na paniniwala, walang imposible. Ang tunay na swerte, ikaw mismo ang lumilikha.